Alam mo yung mga project car na sinimulan dahil sa passion, pero habang tumatagal, parang sinusubok talaga nito yung pasensya mo. Ito ang kwento ng Toyota Levin A111 na halos ilang buwan na naming binubuo. At ngayon, finally, buhay na ulit. And ngayong video, ipapakita ko sa inyo isa sa pinaka-special na build na ginawa namin dito sa The Ghost Lounge. Hindi ito simpleng restoration, ito ay passion project. At para sa owner na nasa abroad, kami ang naging extension ng pangarap niya magkaroon ng clean, period correct Levin. Nagsimula ang lahat nung pinikap namin itong Levin sa Batangas. Medyo pagod na ang sasakyan, marami nang kailangan ayusin, may mga piyesang kulang, may mga parte na kailangan ng i-restore. Pero nung nakita namin ito, nakita namin yung potential talaga na ito, no? Alam naming worth it itong ilaban. Since nasa overseas ang owner, halos lahat ng updates namin ginawa through video calls, picture at chats. Every decision, every part, every color, pinag-uusapan namin yan. Sa pinakamalaking pinagbago, the color. Originally, yes, black yan. Pero yung loob nito, white talaga. And talagang hindi okay yung pintura na ito na nakuha natin. Pero napag-desisyon na namin na gawin pa rin siyang black na merong mica blue. So may mga pearl siya or may mga glitters na blue. At ibang level talaga ang dating na ito. Siyempre hindi lang pintura, tinanggal namin halos lahat. Body preparation, panel alignment, paint correction, reassembly, maraming gabi, maraming overtime, pero sulit. Malayo din sa dati kasi kulay puti siya dati. So ngayon, kakabit ko lang lahat. Mags muna. Sasampa ko din ko yung lover. Ang goal ko, mababato ngayon. Then madala dun sa kabilang shop para dun natin i-assemble. So lahat ng gamit na tinanggal ko dito, na nandito, kailangan ko siya ibalik ngayon. Nakabit ko na. Ayan. Oh, madami pa pala to. Pero enjoy naman, masaya siya. So, unti-unti guys, let's go. Nagtutulak na kami. Ano? Lasot? Ito ang sitwasyon guys. Ay, nagtutulak kami. Ay. Check engine ako ngayon ah. Okay. Oh my god guys, so, sa wakas, nagdala na natin dito si Levin. Medyo rough pa yung itsura niya kasi nga wala pa siyang top coat, pero I appreciate the outcome. Ang sitwasyon, ayusin ang mga gamit para ma-organize natin na maayos at mapagsunod-sunod yung ikakabit. So kalat, nandito yung iba, andun yung iba. Ilalatag ko muna para alam ko kung ano yung mga uunahin at ano lilinisin at gagamitin kasi ang dami talaga. Ayun, kalat-kalat. Ayusin natin. Nung sinabi kong madami siyang pyesa, hindi ko naman ina-expect na ganito kadami. So lahat to guys, i-install natin. Tayo, kakabit ko na lahat ng dapat ikabit dito, makompleto ko na. Then push tayo dito sa interior, yung mga kailangan ng mga dashboard, lahat na yan. Unti-unti lang natin, magiging mahaba itong vlog na to pero tatapusin natin. Let's go. Okay, sisimulan natin tong project. Babalik natin siya kung ano yung mga binaklas natin. So mainly, uunahin ko muna to part by part. So dito muna tayo sa front half ng auto. So lahat ng tinanggal kong bracket, lahat ng tinanggal kong tornilyo, lahat ng tinanggal kong
brake master, etc. primary, lahat. Babalik natin siya. So, saglit lang yan. Isa-isayin natin. Start with what you have. Nakaka-overwhelm kapag feel mo wala kang tools, wala kang proper skills. Pero mas nakakatakot kasi pag hindi ka nag-try. Katulad nito, natatakot talaga akong gawin. Pero wala akong choice kasi nga, ito lang yung meron ako, yung mga tools, itong na-invest kong shop, and itong mga kliyente nagtitiwala sa atin. And I'm gonna start with it. And trust the process. Enjoy the process actually. Kasi yung goal guys, pag nabuo na to, pag na-iwi na ng kliyente, tapos na. Hindi na masaya yun. Masaya is itong proseso na natututo tayo. Kaya nga kahit paano guys, di man ako kumita dito na malaki. Sa totoo lang, yung kinita dito, dumaretso sa pamilya ko and mas kailangan nila yun. Ako okay lang. Happy naman ako. Progress. Yung first start. Nagkakrank na siya. Ito na yung live-in ngayon and yan, kung makikita nyo, bago na yung harness and i-attempt namin i-start siya ngayon. Kinabit yung ECU. Shit. After ilang months. Pressure ba? Fuel. Ito na yung bagong harness na ginawa ni Kuya Noy. So makikita nyo, kinonvert namin lahat ng fuses niya kasi nga right hand drive siya, nasa kanan. And nilipat na namin dito sa left. So yung daan ng mismong main harness is dito na din sa kaliwa. Punta dun sa kanan. Hindi dun sa kanan, pupunta dito. So makikita nyo, ayan. Astig talaga kasi napagana and all. And dito na tayo, tinatry na lang natin. Redondo. Parang woo! Nag-start, okay. It's alive! Let's go! Akalain mo yun, i-start nga siya. Kusina, gumagana. Ilaw, gumagana. Windows, gumagana. Blower, lahat, yan o. Ilaw. Grabe. So yun nga, ito si Kuya Kyle, ni-install niya yung ibang mga parts dito sa interior. And ngayon, kakabit ko naman muna yung sidings, then carpet. Mamaya naglalagay ako ng soundproofing dito, sound deadening. Nagtanggal tayo ng ganito, yung luma. Tapos pinalitan natin ng ganito para functional. Sobrang importante. Hindi masyadong lata yung tunog. Yan. Then full detailing ng engine bay. Madumi pa. Pero yan o, ito nililinis na. Unti-unti. Busy din yung shop. May mga
projects na mga motor dito. Ito, from green, kinulahin na gawing black. And yan, binafing. 900 kilometers lang. And sunod naman, ito, CBR. Full repaint ng itong right side flarings niya. Malapit na to guys. Yan, nakikita nyo naman. Inasikaso ko. Problema ko lang hindi ako masyado napag-video recently kasi nga sobrang busy ko all around the place. Pinapaganda natin itong shop. Yun nga pala, nagad ako ng mga halaman dito. Ito, hindi ko alam kung mabubuhay siya or what. Siya. Pero nilagay ko hindi ko ganyan. Feel ko kasi kulang ang lupa natin. And ito, naglagay din ako ng ganito. And rubber tree. And so wala lang, natutuwa lang ako parang pampabuhay lang ng space. And feel ko naman maganda yung kinalabasan. So, and nandito tayo sa The Ghost Lounge. Ito yung detail shop natin na /man cave /tambayan /car wash /cafe lifestyle. Lahat available yan dito. So, binubuo natin siya. May mga kulang pa tayo. So, kung nanonood kayo ng mga recent episodes natin, hindi pa ganito yung itsura na itong shop. And yan, inunti-unti natin. So, pinapinturahan na natin yung bumper, fender, fitment na lang, pating wing. So, may mga piyesa pa akong ilalagay na nandito and wino-work. Inaayos ko nga ito kanina, yung loob niya. Interior, halfway done na ako. Ceiling, na-install ko na, visor, ilaw, review mirror, itong dashboard. Medyo may lalagyan pa ako ng mga bracket para tumibay siya kasi nga nagalaw siya dito sa side na to sa kaliwa. Pero sa kanan, solid na yan. So, nakakailang kabit baklas ako kaya hindi rin ako makapag-vlog. Ang hirap talaga kasi pag nandito na ako sa loob, ang hirap umanggulo. Pero at least, na-update ko kayo. So, running na to. May start na. Ito, basag. Ito yung pinoproblema ko kanina. Yan, siguro yung pinag-aanohan ng cluster. Inaaral ko pa siya. So, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula at ang hirap dahil ang dami ko talaga inasikaso dito. Pero, unti-unti, nabubuo siya. May mga pyesa pa akong nakalatag dito. And mga tubing ng ventilation. So, ayusin ko din yan. Yung iba, mga molding. Mga deck sa likod. Ito, inasikaso ko ngayon yung velocity stock. Kinakabit ko. Tinanggal ko yung dating wire na nilagay lang nung pansamantala. Yan. Ito yung mesh na wire na protect para hindi makahigop ng mga kung ano-ano. Pero, may dala tayo ditong Bisimoto na yan. Gasket na merong filter na. Ayan, may screen siya sa loob. O, papansin nyo. So, i-install natin yan ngayon. Kakabit ko na saglit dito. Malinis na yung makina. Ito. Punasan ko na lang ito. Pero, na-engine wash na natin yan. Halos. Konti pa. Detalye. Unti-unti. Let's go. Enjoy naman ako dito sa pag-ayos na itong living na to. And feel ko naman trailing arm, which is itong hard race. So, ito yung isa sa mga major na mga kailangan gawin dito. Binihay ko siya dito. Wala kahit ano guys. So, pero malapit lang naman kasi. Tapos handbrake lang. Dahan-dahan na kami. Ayan. Pagka-lift, kakabit ng mga pangilalim. No, may mga Cusco, hard race, kung ano-ano. Stick. Hindi ko alam na may hard disk pala pang Toyota eh. Madalas ko kasi nakikita yung Honda lang. Pero yeah, panigurado naman, nagawa talaga sila sa ibang mga models. So big shoutout nga pala din sa DLC Automotive guys. Yan, kapag kailangan nyo na extended lug nuts and studs, ayan, dito kayo pumunta. Ito yung DLC, lug nuts and extended studs. Ayan. So quality guys. Dito ako tumesting. Ang bilis ko usap. Nag-reply sila agad. May page sila guys. DM nyo sila. So papalitan natin tong luma na lug nuts and studs ng A111. So dito na naman si Kuya Alex para tulungan tayo. Let's go.
So nalalapit na talaga matapos tong live-in. Testing kami ng ilaw. Ayan. Nabuffing na siya pero di pa napapolish. After polish din talaga yung sobrang kintab niya. Naglagay na din ako ng fender liner. Then nagbi-bleed kami ng preno na naman kasi nga may problema yung preno na ito. Nilinisin namin to lahat, mga pinagpaffingan. Mga bagong clip, naglagay na din ako. Ilaw, hazard. Yan, lahat nagpa-function. Grabe. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung... Nilapat ko lang yung wing. Ayan. Para makita lang at for reference. Then, side skirt. Pogi na siya. So, na-polish na. Full repainted bias. And, ayan. Libreng pula, guys. As in, pinaghirapan ko lang talaga to. Itong video na to, hindi biro. Months talaga. Months talaga yung... nawala. Pero, sulit dahil ganito yung... itsura na output, diba? Mga bisita tayo, fresh from Lasal. 86, BRC pala na Nova, may Levin, may 86, Civic, may EG natin, yan, tapos tapos tayo Elantra dito. Yan. So, ayun, B20 to. Pwede makita pre? Ang ganda naman na ito, unot Saan mo ito nakuha? Kay Volter mo ito nakuha. Siya, mayabang yung kinuhanan mo. You know, B20, BC kay Lover. Naka-edel brack ka na rin. Uy, may takbo na to kasi naka-intake manifold ka na rin eh. Dapat ayusin namin yung height ng coilover niya. Nangyari pala, yung gulong na para sa likod, which is yung mas makapal, is nasa harap. So, pagpapalitin lang natin. Then, sukatin natin kung okay naman yung fitment. So, yun. Hi muna. Hey! So, yun nga, kung naalala nyo kahapon, papalitan sana namin ng gulong, ng mags to, basically. Pero nakita namin mali. Dapat itong gulong na to is nandun sa mag sa harap. Yun yung mag sa to. Dapat nandito sa likod. Baliktad talaga. And ayusin natin yung mga carbon fiber niya. Kasi kita nyo naman ayun o. Repair natin yan guys. Walang problema yan. So yan. Samahan nyo muna ako. Ida-drop off ko lang to. Then madami tayong kakausapin mga customer. Pupunta sila ngayong araw. So let's go.
2024 na era guys, grabe. Itong BRZ na to, na nare-remind siya na sobra sa akin. Nare-remind si Stormy ko, naalala niyo yung BRZ na blue na inaasikaso natin dati sa baba natin kay ano. Grabe. And alam niyo ba, yung owner nito, subscriber natin siya dati. Isa lang siyang beauty niya dati. Nag-aspire, na-inspire natin na magkaroon ng isang sports car or anything na kotse. And ngayon ito na siya, dinadrive ko, inaasikaso ko yung kotse niya para sa kanya guys. Wala lang, kaya ko binablog kasi look how far they've come so far sa nangyayari. And ako, dito lang ako para sa kanila na susuportahan ko. So yun nga, papalitan natin yung gulong nito and mags, ayusin natin alignment, fitment, camber, lahat. Dali ko dito sa may pagkaspas. Ngayon na lang ako nakapag-vlog na ganito guys. Namiss ko din and I hope na-appreciate yung bagong gising lang ako guys kasi galaw agad. And we're ready. So medyo mainit ngayon na bahagyang uulan unti-unti. Kaya bibilisan natin, then may mga customer pa tayo pupunta sa shop kaya kailangan matapusin natin agad to. So dadrop off ko lang to, then yun, hindi ko na mahihintay kasi may mga customers tayo. So yun, baka mag-angkas na lang ako mamaya. Wala, i-deliver ko lang talaga. Let's go. Pinit ng panahon talaga yun. Imagine yung mga nanonood lang sila dati, pero ngayon meron na silang sariling ganito dahil sa gasolina na binigay natin sa kanila dati, which is yun nga, hustle and believe in yourself na kaya mo makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. Na alam mo na hindi mabibigay naman ng iba, like mapoprovide ng magulang and shit. Kaya kailangan mong umatap ng hustle or galawan na araw-araw para ma-deserve mo yung mga ganitong bagay. Ano? Kulit lang, ang bilis, ang bilog lang ang mundo guys. Kaya hindi ako sumusuko kasi katulad nila. Nangangarap lang din ako, nangangarap lang ako hanggang ngayon. Meron na ako ng mga bagay na ginugusto ko dati, pero syempre hindi mo ubos yan. Ano, may mga goal ako sa buhay, lalo na family and all. And syempre, ito number one, career para sa inyo. Hindi lang para sa sarili ko to guys eh. Kasi ito lang ako talaga para sa kanila. Ating kala ko mag-aangkas na tayo eh. Tayo mo na. Sa shop. Putang ina mo ka. Akala ko tatambay tayo. Hayop. Doon na tayo tumambay. Ina mo ka. Akala ko sasamahan kita dito. Wala, iwan ko muna to. Ewan ko nangyari dito. Iba-iba eh. Ang lala. Hayop ko, ginawa mo akong gram. Kaya nga eh. Nakakakas na nga ako. Kinansel ko na nga ngayon eh. Bagong gupit si Boss Flex ngayon guys oh. Ngayon lang Sakto yan oh. Oo, abangan niyo yung mga binebenta nito mga unit katulad nitong BRZ. Lagi mo nalilito pare. Ayan. Pero pares lang sila. Wasari to sir. Ganon ka wasari. Wala pang 10,000 tinatakbo niyan. Hanap kayo ng pinaka-fresh na BRZ for sale ngayon. Ito lang yung makikita nyo. Wala na kayong titig ng iba. Ay, ano nga bang ano nito? Ano ba to? Kay Lover? Naka-K-Sport, naka-Group M, Oo. naka-Race na Mags, Oo. naka-Nioba na goma, Mhm. naka-RS na titanium na Tomei na exhaust, hanggang mid-pipe. Grabe, lahat-lahat ano. Wala na lang, BBK. Oo, pati dig para sa akin kasi may mga tao na ganito lang din mag-setup. Hindi ganong ka-wild pero daily and kung ano yung kailangan, yun nandito. Yun lang yun, wala na explanation. Nakano din, Group M na intake. Grabe. So, Wala na gagalaw. wala na. So yan, papunta na ulit tayo sa shop. Pinick up ko lang, di na ako nakapag-video. Nagpatid na ako sa kapatid ko, umulan. Basang-basa tuloy tayo. Part of the job yan. Nagmotor lang kami. Pero yan, natis nakuha ko na tong unit. Then pabalik na tayo kasi may pinapa-ayos tayo doon na kotse. Yung BRZ na inayos natin dati. So nagpalagay siya ng tint. Nagpabago ng shade. Kaya yan. So yan, happy naman ako sa naging outcome. Na-adjust and napalitan yung gulong at tama na yung magis. Ngayon, this time mas maganda na yung fitment niya kumpara sa dati. Yan. Malayo na kasi hindi talaga pantay eh. Yan. So waiting lang sa go signal ng tropa para ma-paint correct kasi nga hindi paint match yung bumper dun sa normal naman yun pero hindi ganyan kalala guys. I mean maayos pa yan pero
Yan, pati kabila okay na rin. Tapos may isa pa tayo dito na pinapalagyan ng tint. Kay Rod nyo naman to, OG. Kakasi ko yan. So may tint siya dati sa stock pa, galing Toyota OEM. Kita nyo, medyo oras na rin talaga ng tint. Ayan, sakto-sakto lang. Newly powder coated wheels, bumagay naman dahil yung lug nuts niya. Silver din naman, ano? Not bad. Pero yan, titignan natin, ibababa na. Ayan. Looks good. Hindi na ako na masyado nakapag-video kagabi. Pero yun, tinapos namin to. So, full paint correction and graphene coating guys. Yung si Rhea, Levin. Okay, Asus yan. Ayan. Yung Levin, tinatapos natin yung tinte. Yung mga clients ako na yan, nagpa-paint correction sa atin. Nagpatanggal sila ng mga watermarks and scratches and swirl marks. So ito yung isa pa niyang auto, KJR. Then nag-PPF tayo nito. So ngayon, kailangan kong ilagay itong item dito at ito doon. Itong lever dito. Okay? So, samahan nyo na. Dami mong susin dalawa. So yun, ito naman BM, lilipat natin siya doon. Sikip lang.